Ating dakilain at sampahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ipagdiwang natin ang kapistahan ni San Lorenzo, ang diakonong nag-alay ng kanyang buhay para sa pananampalataya natin, para kay Kristo. Upang tayo maging marapat sa misang ito, kalakip ng ating mga panalangin, halina't magsisimula tayo sa mga kasalanan natin. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ipulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga kababayan natin sa ibang bansa na nagbibigay ng sakripisyo para sa kanilang mga mansa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alam ng iyong pag-ibig na kaloob, San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ng kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong
tunay na matuwid ay mahabagin, mabait. Mabait na lubha lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin, mabait. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw sa inyong lahat. Alam po ninyo, pangkaraniwan sa aming mga pare kapag kami mayroong mga pagawain, katulad sa naging kaso ko, simbahan at kumbento, ang unang pinakaasahan namin dyan, bukod sa mga kaparokyano namin ay mga kaibigan namin at mga kamag-anakan namin. Sapagkat diba't mayroon tayong kasabihan sa oras ng kagipitan, sino-sino ba ang magtutulong-tulungan? Di ba yung mga magkakaibigan, magkakamag-anakan? Pero hindi yan ang naging kaso nang magsimula tayong magpatayo ng kumbento, ng rectory, at lalong-lalo na ng simbahan. Totoo po yun. Wala akong nilapitan sa aking mga kaibigan at kamag-anakan. Sa maraming mga nagtatanong, ang isa sa mga dahilan ay ang pagpasa na ating napakinggan. Una, yung unang pagpasa. Ang sabi dito ay, God loves a cheerful giver. Ang Diyos ay nalulugod. Minamahal niya ang taong nagbibigay ng masaya. Huwag na po nating palabuin ito. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang sinasabi ng pagbasang ito. Ayaw ng Diyos na tayo nagbibigay ng napipilitan. Ayaw ng Diyos na nagbibigay tayo ng nalulungkot tayo, ng mabigat sa ating loob, at hindi natin po pwedeng pikein ng Diyos. At sabihin, Lord, nung magbigay naman ako, nakangiti naman ako, di ba? Sapagkat God sees our hearts. Alam niya kung tayo napipilitan lang. Alam niya kung tayo nalulungkot sa tuwing tayo ay nagbibigay. Kaya kung tayo magbibigay at malulungkot lamang tayo at napipilitan lamang tayo manapa, huwag na po tayo magbigay. Baka masayang lang. Baka pagharap mo sa Panginoon at sabihin mo sa Kanya, Lord, parang nakalimutan niyo po yata na nagbigay ako ng donation sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish nang nagpapagawa ng simbahan at kumbento sa Father Fidel. Baka sabihin ng Panginoon, kasi nakita ko puso mo napilitan ka lang nilapitan ka lang kasi ni Father Fidel para siguro makapagpapicture lang sa kanya, pero pagtalikod niya, malungkot ka, feeling mo nabudol ka, at nasabi mo pa ang mga salitang, ang mahal naman ng papicture sa kanya. Nakita po ninyo, pati ako nadamay pa kung magkakaganyan, di ba? Kaya iniiwasan ko talagang lumapit. Kahit kanino. Maliban kung ipapatawag ako. Maliban kung sabihin, Father, punta ka dito. May sabihin po ako, may ito. Yun, ibang usapan yan. Pero yung ako ang pupunta, hindi. Kasi baka ako pa'y maging dahilan ng kanilang pagbibigay ng di masaya. Lalo pat nagsimula tayo magpatayo ng simbahan at ng mga pagawain dito,
Noong panahon ng pandemya, malay ko kung may pinagdaraanan sila, di ba? Malay ko kung nag-struggle sila financially. Malay ko kung meron silang mahalagang pinaglalaanan ng kanilang pera, ng kanilang ipon, ng kanilang naisusubing pera. Tapos lalapit ako, hindi lang makatatanggi sa akin, kahiyaan lang. Mapipilitang magbigay, mag-donate sa simbahan. So sa halip na matulungan ko na sila, nakabigat pa ako kung napilitan lamang sila sa pagbibigay nila at ayoko magkaganon. Also, aminin ko sa inyo, naghihintay din naman ako sa mga kamag-anak na kaibigan ko kung kailan sila finally makapagbibigay na ng masaya, ng maluwag sa kalooban nila kahit hindi ko sila lapitan, di ba? Kasi ako'y magtatatlong taon na dito hanggang wala pa. Joke lang. But the point is, while it is valid na huwag muna tayo magbigay sapagkat di pa tayo masaya o baka tayo napipilitan lang, hindi naman po pwedeng forever na lang na ganyan. Especially when we really have to give in times of need. Ang sabi nga ng Panginoon, di ba, kapag tayo susunod sa Kanya, and paraphrasing that, kung tayo tutulong for the sake of the kingdom, huwag na natin ipagpaliban pa. Okay, granted for the sake of argument, ayaw mong napipilitan ka, dapat hindi ka mahirati sa ganyang dahilan. Dapat mag-get over ka dyan. Dapat magbigay ka rin naman. And so ask God for the grace for you to become a cheerful giver. And that is tantamount to asking God to increase your faith. Yes, kung tayo ay hihiling sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong magbigay ng masaya, ng maluwag sa kalooban ko. Ang equivalent na dasal nun, Lord, patatagin mo pa ang pananampalataya ko. Dagdagan mo pa ang panghihina ng pananampalataya ko. Because cheerful giving has something to do with deep faith. Ang taong nagbibigay ng masaya, ng maluwag sa kalooban niya, ay yung taong sumasampalataya talaga sa Kanya. Kasi siya naman ang may sabi, nalulugod ako at minamahal ko, iniibig ko ang mga taong nagbibigay ng masaya. Kung naniniwala kang minamahal ka ng Diyos, lalo pa kapag nagbibigay ka, ibig sabihin nun, naniniwala kang hindi Kanya pababayaan. Sapagkat gano'n ang mga minamahal. At ang sabi pa, di ba, sa Acts 20:35, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa sa sumatanggap. Sapagkat ang sinasabi doon ay kapag nagbigay tayo, ibabalik ng Panginoon ang ating binigay ng higit pa sa ating mga nakayanang ibigay. Ito yung sinasabi nating siksik-liglig at umaapaw pa. Sapagkat God in His generosity can never be outdone. Kung mabuting tao ka, patutunayan niya sa iyo, paparamdam niya sa iyo na mas mabuti siya. Kung hindi tayo magbibigay ng masaya at maluwag sa ating kalooban, ibig sabihin hindi natin pinaniniwalaan ang lahat. Yan. Ibig sabihin meron tayong agam-agam. Ang Diyos ba po pwedeng magsinungaling? Tayo po pwede pa, pero ang Diyos hindi. Kapag sinabi niya, tinutuon niya, ako ang katotohanan. Hindi nga ba't yan ang sabi niya? Ang sabi niya sa pamamagitan ni Propeta Malakias, ibigay niyo sa akin ang buong, ang ika-10 ng inyong ani, o yun yung ika-10, sa aking tahanan, upang makatugon sa pangangailangan, o pagkasaayos sa aking tahanan, at subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko ibukas ang bintana ng langit upang ibuhos sa inyo ang pagkapala ko. Yun ang sabi niya. Subukin daw natin siya. Kailan ba tayo nagpapasubok sa tao? Kailan ba natin sinasabi, sige, pustahan tayo. Sige, subukan mo ako. Kailan mo sinasabi yun? Di ba't kapag ikay sigurado? Come to think of it, tao ka lang naman. Pwedeng magkamali ka pa rin. Pwedeng magkulang ka pa rin kahit na sigurado mo na yan. So ibahin natin yung pagdidare ng Diyos na subukin natin siya sa larangan ng pagbibigay. Kung hindi niya buksan ang bintana ng kalangitan upang ang pagkapala niya ay ibuhos niya sa atin bilang kapalit ng ating pagbibigay, ng masaya, ng maluwag sa ating kalooban at ng walang alinlangan, hindi natin siya masusubukan. Ang diferensya kasi sa atin naninigurado tayo. Kung yung bang ibibigay kong ito, babalik sa akin, nangangailangan din naman ako. Mahirap na. Baka pag nagbigay ako, hindi bumalik. Para tayo naghahangad agad ng bunga nang hindi muna tayo nagtatanim. O di ba dapat magtanim muna bago tayo maghangad ng bunga? Tanim ka muna. Kaya nga sabi sa ating ebanghelyo,
unless a grain of wheat falls and dies to the ground, it remains a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. So kumbaga, sa buto, kung sa-segue natin yung unang pagbasa sa Ebanghelyo, dapat tayo, mamatay muna tayo sa ating sarili. Mamatay muna tayo, matanim muna tayo. And it means, mamatay muna tayo sa pagiging sigurista, sa pagiging selfish natin, sa pag-isip ng kapakanan lang natin. Mamatay muna tayo sa yabang natin. Mamatay muna tayo sa pagiging kuripot natin. Mamatay muna tayo sa pag-aalinlangan natin. Mamatay muna tayo sa takot natin. Mamatay muna tayo sa mga reservations natin. At doon natin mararanasan ang pagkapala ng Panginoon natin. Magpatanim muna tayo. Maghasik muna tayo. Mamatay muna tayo sa ating sarili upang maranasan natin kung paano kikilos ang Diyos sa ating buhay. Doon pa lang natin mararamdaman ang pagkalaw at pagkilos ng Kaniyang mga kamay. Kaya, pairalin muna natin ang ating pananampalataya upang tayo ay lubos, masaya, walang pag-aalinlangan, at bukal sa loob natin tayo makapagbigay. So that's it, brothers and sisters. Lahat tayo gusto nating magbigay, pero kung nakakaramdam tayo ng reservation sa pagbibigay, hindi maluwag sa ating kalooban at nalulungkot pa tayo kapag minsan, I'm sorry, pero ibig sabihin nun, mahina ang ating pananampalataya sa Kanya. Nabibilang tayo sa mga taong may pananampalataya na patay o naghihingalo na sapagkat walang gawa. Ang pananampalataya na may gawa ay may pagkakawang gawa. Kalakip ang pananampalataya na hindi siya magpapaya. Father, kahit naman kuripot ako, mayaman naman ako. Pwedeng sabihin mo yon kasi applicable sa iyo yung salita o kasabihang talagang magiging mayaman. Kuripot nga eh. Pero mind you, pwede rin maging applicable sa iyo yung sinasabi sa Ebanghelyo na mayaman sa mata ng tao pero dukha naman sa mata ng Diyos. At sigurado ko, hindi mo na naisin yan. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lord, tulungan mo akong bigay ng maluwag sa kalooban ko, ng masaya. Patatagin mo at palalimin mo pa ang pananampalataya ko. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya. Alam niya ang pinagdaraanan. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ng Diyos ang sama. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong magbigay. Hindi lamang po ako humihingi ng stable na trabaho, negosyo, na mapagkakakitaan ko para ako'y makapagbigay sa iba, lalo na sa aking pamilya. Humiling din po ako na dagdagan mo. Patatagin mo pa ang pananampalataya ko. Sa may mga pagkakataong nagkukuripot ako sa pagbibigay, hindi lang ng pera, kundi ng talento, ng panahon, ng presensya, ng buhay ko. Iniisip ko kasi baka masayang lang, baka hindi lang din ma-appreciate, at baka
walang maging kapalit. Lord, increase my faith. Hallelujah! Sa tanong na paano ako, hallelujah, may pagkatiwala ko sanang buhay ko sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin sa tanong na paano ako, ikaw sana ang maging sagot ko. Nang bukal sa loob ko at matibay na pananampalataya na mayroon ako. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, hindi masasayang lahat ng pag-ibigay mo. Ikaw ay nag-iimbok ng kayamanan sa kaharian. Kung lalapit ka kay Jesus, walang nasasayang kahit hindi ito pinapahalagahan sapagkat yan ay nakikita at batid ng buong may kapal. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Iparamdam mo, ipakita mong mabait ka ng bukal sa kalooban mo, ng totoo sa puso mo. At mararamdaman mo ang pagiging napakabuti ng Diyos sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ating napay handog sa iyong ang anak nagbibigay ng buhay naway handog namin alay umahanap sa nagbibigay Tinapay ang anak aming pinagpatungan kung anak ang aming magawa. Aming pinalay, alak at pinapay handog sa iyo nagbibigay ng buhay naway pabanan naming alam umahanap sa iyo nagbibigay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kadugo-dugo sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Siya kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martir ay dumana, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nag-isiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mupo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpaalam na parinig sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Abot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niyali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay sa ni Francisco na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumaon. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagigdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, San Lorenzo, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya, ano man po ang aming maging mga problema ayon sa iyong kalooban, at sa mga Espiritu Santo, magpasa mo na hanggang. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay sumainyo naman. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ako lahat sa buhay. Di kaya ang nadarama. Sa ang langit kita. Lahat ay aking ibigay. Ibigay pa niya buhay upang ulitin siya. Lahat ay ating ibibigay pati ating buhay Upang siya. Upang siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin ang mahal na Birhen ng Lastalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbaliunog sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang randahang loob mo'y nanatiling posila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuturing mo kami mga tunay mong anak. Kaya hinais mong sa iyo ang kapahama.
maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang biyak, na matapos ng pag-iiba ka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparutin kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos na may tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na bilang ng last letter kapag kasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin at mga pinapadalang pagtulong. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Salamat. Kapit tayo sa ating Panginoon, itatuloy ang patungkong liwan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanya. Ang Diyos ay awitan, ating purihin, nang may tuwa at galak. Nang may tuwa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, In order to prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly pray, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Namin sa nakita ng kapurihan, Panginoon Diyos, Inahang langit, sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, ugtong na anak, Panginoong Diyos, ng Diyos, anak, ng Ama, Ikaw ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklod sa kanan ng Amahan, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Iyukunat, let us bow our head in silence. We tell God our own intentions. Let us pray. Almighty ever-living God, whom, taught by the Holy Spirit, we dare to call our Father, bring, we pray, to perfection in our hearts the spirit of adoption as your sons and daughters, that we may merit to enter into the inheritance which you have promised. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. The first reading. The prophet Elijah experiences God through a tiny whispering sound. God is present in the ordinary and extraordinary events of life. A reading from the first book of Kings. At the mountain of God, Horeb, Elijah came to a cave where he took shelter. Then the Lord said to him, "Go outside and stand on the mountain before the Lord. The Lord will be passing by." A strong and heavy wind was rending the mountains and crushing rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. After the earthquake, there was fire.
but the Lord was not in the fire. After the fire, there was a tiny whispering sound. When he heard this, Elijah hid his face in his cloak and went to stood at the entrance of the cave. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, let us see your kindness and grant us your salvation. Lord, let us see your kindness and grant us your salvation. I will hear what God proclaims, the Lord, for he proclaims peace. Near indeed is his salvation to those who fear him. Glory dwelling in our land. Lord, let us see your kindness and grant us your salvation. Kindness and truth shall meet, justice and peace shall kiss. Truth shall spring out of the earth, and justice shall look down from heaven. Lord, let us see your kindness and grant us your salvation. The Lord himself will give his benefits. Our land shall yield its increase. Justice shall walk before him and prepare the way of his steps. Lord, let us see your kindness and grant us your salvation. In the second reading, the Apostle Paul shares the pain he feels for his people who failed to accept Jesus as the Messiah. And yet, in his own good time, God will bring the people of Israel to himself. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, I speak the truth in Christ. I do not lie. My conscience joins with the Holy Spirit in bearing me witness that I have great sorrow and constant anguish in my heart. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ, for the sake of my own people, my kindred according to the flesh. They are Israelites. There's the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promises. There's the patriarchs, and from them, according to the flesh, is the Christ, who is over all. God blessed forever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Let us all stand. Hallelujah. 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 I wait for the Lord, my soul waits for his word. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. glory to you, O Lord. After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat and proceed him to the other side, while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them, "Take courage, it is I, do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you,
command me to come to you on the water?" He said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me!" Immediately Jesus stretched out his hand and caught Peter and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kapag tayo sumasakay ng eroplano o malakihang bangka, usually, mayroong safety instructions. Ito yung mga dapat nating tandaan para safe tayo. Tanong, pinapakinggan ba nating mabuti ang mga instructions na ito? Ginagawa ba natin yung pinapagawa sa atin? Chine-check ba natin yung pinatitingnan sa atin? I don't think so. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Nakaw, daming tigas ng ulo. Kaya nga hanggang ngayon, issue pa rin yung overloading na yan. Tagal na yan. Issue pa rin yung hindi nagsusot ng life vest na yan. Tagal na yan. Issue pa rin yung winarningan na huwag kayong tumuloy. Tumuloy pa rin. Tigas ng ulo. Palagay ko, naisip kasi natin, bibihira lang naman mangyayari yung aksidente. Malas lang natin kung sa atin pa mangyayari. Usually, maganda naman yung biyahe. Ayun ba? Hihintayin pa ba natin na may masamang mangyari? Follow instructions. Sinabi ko po ito as by way of intro sapagkat sa ating Ebanghelyo ay may mahalagang binibigay sa ating instruction ng ating Panginoon. Sa Ebanghelyo, binabagyo ang mga disipulo. Particularly, silang sakay ng bangka. Dito po, sinisimbolo ng bangka ng mga disipulo ay ang bagyo. Ito yung mga matitinding problema na tiyak na mararanasan natin. Again, tiyak na mararanasan natin na po pwedeng makapagpalubog sa atin. Sabi nga po ng isang preacher, ang mga tao sa mundong ito, pwede mo lang ma-classify sa tatlo pagdating sa mga bagyo o problema ng tao. Yung unang classification, yung mga taong haharap sa matinding bagyo o pagsubok ng buhay. Yung pangalawang classification, yung mga taong humaharap na sa matinding problema o bagyo sa buhay. Yung pangatlong classification, yung mga taong nakalampas na, nakaraos na sa matinding problema o bagyo sa buhay. Pero wag ka, kahit nakalampas ka na sa pangatlo, babalik ka pa rin dun sa una. Sa pangalawa hanggang sa pangatlo, babalik ka pa rin dun sa una. Patuloy ang proseso habang nabubuhay tayo. Sabi ko nga rin minsan, kung ayaw na natin ng mga problema o bagyo sa buhay, mauna lang po tayo sa sementeryo. Doon, hindi nila alintana yung bagyo. May nakita na po ba kayo? Binahang sementeryo, yung mga bangka, yung mga patay. Nag-ahonan sapagkat pinasok ng tubig ang kanilang nicho. Wala ganun Mars sapagkat wala silang pakipatay na eh. And that is why, meron man tayo mga bagyo sa buhay, kahit paano magpasalamat pa rin tayo. Kahit nasasaktan ka, kahit nahihirapan ka, kasi ibig sabihin nun, nasasaktan ka, nahihirapan ka, kasi nga buhay ka. Buhay ka pa. At habang may buhay, may pag-asa. Huwag ka lang palulunod sa bagyo. Huwag ka lang patatalo sa problema. At yan nga po ang binibigay na instruction ni Kristo sa ating mabuting balita na dapat nating i-follow. Hindi man ngayon, hindi mo man ito i-take ngayon sapagkat wala kang bagyong nararanasan ngayon. Sinisigurado ko sa iyo, kakailanganin mo itong instruction na ito pagdating ng panahon. Anong sabi ng ating Panginoon para hindi tayo mabaon o malunod sa isang pangit na sitwasyon? It is I
Do not be afraid. Huwag kayong matakot. Ako ito. Kung ipaparaphrase natin ito, pwede talaga nating sabihin. Kasi nga, kapag natatakot tayo, nakakalimutan natin ang katotohanan tungkol kay Kristo. Nung ako'y nag-aaral ng swimming lessons, isa sa mga basic na tinuturo, kapag ikaw'y nasa sa tubig, huwag magpanik, huwag mataranta. Kasi kapag natatakot ka, makakalimutan mo yung mga alam mo, yung mga dapat mong gawin, yung mga dapat mong isipin. Tuloy lulubog ka talaga. Makakalimutan mo, yung stroke dapat relax lang. Makakalimutan mo, dapat yung ulo mo nakataas lang. Makakalimutan mo, dapat controlled ang paghinga mo. Ako nga, nakakalimutan ko dati. Nasa 4 feet lang ako. Kasi habang parang nagpo-floating ka ngayon, nakatihaya, di ba? Biglang pinasok ng tubig ang ilong ko. Nataranta. Sabi ng instructor, Father, 4 feet lang yan. Tumayo ka lang. O di ba? Para lang tanga. Ganun pag natatakot ka, may makakalimutan ka, para ka lang tanga. Yan ang nangyari sa mga alagad Yung isipin po ninyo. Sige nga, nakalimutan nila. Una, sino ba yung nagsabi sa kanilang sumakay ng bangka at pumunta ng ibayo to the other side of the lake? Sino? Si Kristo. Kung si Kristo ang nag-utos niya, iutos ba niya yan? Kung mamamatay na sila sa gitna ng karagatan? Kung ikaw nga, pag may masama kang kutob, merong aalis, pipigilan mo. Hindi ba mas matindi ang kutob ni Kristo? Hindi nga kutob sapagkat all-knowing siya. Hindi lamang siya tao, Diyos din siya. Yun nga lang sinabi ni Kristo, go to the other side. Assurance na yun that they will reach the other side. Isa pa, para saan pat nang tinawag sila ng Panginoon, ang sabi niya, gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Gayong hindi pa nasisimulan yung misyong ito, papatay na sila ni Kristo? Naman, hindi yan naalala. Nakakalimutan yan ng mga disipulo dahil sa takot nila. Isa pa, nakalimutan nila na iniwan nila si Jesus na nagdarasal. Sino ba ipagdarasal ni Jesus? Siyempre, sila rin naman. Lalo pat alam dapat nila na sa lugar kung saan nagdadasal si Jesus, kita sila. Alam po ninyo, ganun sa Galilea, yung mga burol doon, di naman ganong kataasan. Basta makikita mo pa rin, kahit pa paano, yung mga naglalayag sa ilog o kaya sa karagatan. Kaya nga, sa version ng tagpong ito ni St. Mark, tama? Sasabihin niya, nakikita sila ni Jesus. Alam nila yon. Bakit sila kakabahan kung naalala nila yon? Nakakalimutan. Kasi kinabahan. And lastly, pero pinaka-importante, ang sabi dito sa konteksto ng gospel reading, kapapakain pa lang ni Kristo ng mga tao. Ito yung feeding the 5,000 men, excluding women at mga bata, children. Ibig sabihin, kapapamatas pa lamang niya ng kapangyarihan niya at nakita ng mga alagad niya. Bakit nila nakakalimutang makapangyarihan siya? At siyang makapangyarihan, ang siyang may maganda pang plano para sa kanila, at siyang makapangyarihan, ang siyang nagdarasal para sa kanila, at siyang makapangyarihan, ang siyang nakakakita sumusubaybay sa kanila. Kung ito ay kanilang naalala, hindi sila ganun matatakot sa bagyo na na-encounter nila sa dagat. Kasi alam nila, may masama mang nangyayari, may mangyayari pa rin maganda sa huli. Kinabahan But in fairness naman, paano ka nga namang hindi kakabahan? Ang tagal nilang nagsasagwan. Biruin po ninyo, naghiwalay sila ni Kristo. Maghahapon pa lang, maggagabi pa lang. Fourth watch of the night ito. Alas 3 na ng madaling araw ito, baka alas 4 pa. Ganun sila katagal, nagsasagwa. Gayong ang distansya lang from their origin to the other side ay ilang milyahe lang. Kakayanin nila mga 2-3 oras lang. Tapos binagyo pa nga. Ang tagal nilang naranasan. Kaya kinabahan. It could have been different. I just thought, kung biglang binagyos sila, dumating na si Kristo. Di ba? Hindi nila makakalimutan
hindi sila kakabahan. Maalala nila na si Kristo'y makapangyarihan at si Kristong yan na makapangyarihan. May magandang plano para sa kanila. They'll reach the other side. Pinagdarasal sila at gumagabay sa kanila. Yan tagal. Masusubok talaga ang pananampalataya nila. Natutuwa ako minsan kapag may nangyari sa ating bagyo, tapos matindi yung baha. And then, magpo-post ang ating mga kababayan ng ganito. Halimbawa, yan. Ayan. Tapos may caption, halimbawa, baha ka lang, antok ako. Di ba? Ayan. Isa pa. Caption, baha ka lang, adik kami sa bola. Baha ka lang, gamer ako. Baha ka lang, lasinggero kami. Baha ka lang, sugalero kami. Baha ka lang, chismosa kami. Baha ka lang, tiktokeris kami. Baha ka lang, nagmamahalan kami. Nakatutuwa yan kasi pinapakita yung resilience ng Pilipino. Kaya lang naisip ko, paano kaya kung hindi lamang bibilang ng 1, 2, 3 araw ang bagyo? At yung baha, ganun din. Hindi lang 1 linggo, hindi lang 1 buwan, taon ang bibilangin. Makangiti pa kaya tayo pag ganyan? Makapagbiro pa kaya tayo pag ganyan? Makapag-joke pa kaya tayo pag ganyan? Ay, palagay ko hindi na. Kasi masusubok na ang ating pananampalataya. Kaya nga, iba yung bagyo ng ating buhay. Kasi madalas, pangmatagalan, yung bagyo, gaano man ang hagupit, gaano man kalupit, nawawala lumilipas ang tagal-tagal mo na kaya nagtitis sa asawa mong buwisit, sa anak mong pasakit, sa walang modo mong kapatid. Tagal na, di ba? Sasabihin natin, mahina ang pananampalataya ni Pedro. Kung tutuusin, mas matibay pa yung pananampalataya niya kaysa sa ibang disipulo. Siya, lumakad sa ibabaw ng tubig. Nag-try kahit papaano. Sige nga, subukan mong mamaya, punta ka sa ilog, yung lampas tao, tumawid ka. Tingnan mo kung lulutang ka. Di ka matakot? So, matindi yung ginawa ni Pedro. Kaya lang ano yung hinahanap ni Kristo? Yung pag-sustain ng pananampalataya ni Pedro. Tayo, may pananampalataya naman tayo Kaya na lang, kung minsan dahil sa tagal ng bagyo sa ating buhay, doon tayo nasusubukan. Ang nangyayari kasi habang tumatagal yung bagyo o mga problema sa buhay natin, mas dumadami at mas lumulutang yung mga what-ifs natin What if hindi ako gumaling? What if hindi siya magbago? What if hindi kami makabangon sa negosyo? What if wala nang mangyari maganda sa buhay ko, sa pamilya ko? Habang tumatagal, dumadami yung what-ifs na yan. At tumitingkad yan. Mas nagiging emphasize yan. Kaya nakakalimutan mo yung mga pangako ng Diyos sa iyo. Nawawalan ka ng pag-asa. Ang payo ko'y ganito. Yung mga what-ifs na yan can work either way. Can work the negative way, but can also work the positive way. What if gumaling ka? What if makaahon ka? What if may maganda pang mangyari sa buhay mo? What if makapagbago pa siya? What if umaba pa ang buhay mo? Kung yung mga what-ifs na yan work either way, edi doon tayo sa positive at wag tayo sa negative. Kasi kapag doon tayo sa positive, mas lalakas ang faith mo Kapag doon ka sa negative, mas tataas ang fear mo. And that fear is based on the negative what-if. Habang tumataas ang faith mo, lumiliit ang fear mo. Pero habang tumataas ang fear mo, lumiliit ang faith mo. Ang Diyos ay nakakalimutan mo. Huwag sana ganito. The moment na sagipin tayo ng Diyos, He will do it immediately. Hindi naman tayo magbaback to zero Kasi naghintay na tayo, nagtiyaga na tayo, at sumampalataya na tayo hanggang huli. At tulad ng ginawa niya kay Pedro, sinagip din naman niya agad. Actually, sa gospel reading, 3 beses binanggit yung immediately. Sa ibang version lang, at once. Immediately, He told them to get into the boat
and go to the other side of the lake. Immediately, he told them, do not be afraid, it's I. Immediately, he saved Peter. Kaya naman ang Diyos yung immediately. Pero kung bakit medyo nagtatagal pa, maniwala tayo na mayroon namang ginagawa siyang talaga. Maniwala tayo na sa kabila ng katagalan, may mangyayaring maganda. Now what if hindi ako gumaling? What if hindi ako mabuhay na matagal? What if hindi nangyari yung positibong what if na sinasabi mo, Father? I don't think may mawawala sapagkat ang taong sumasampalataya, pinagpapala. Hindi mo masusubok ang Diyos sa kanyang mga pangako. Huwag lang tayong masusubok sa ating pananampalataya sa Kanya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Alam niya ang paghirap ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong maging positibo pa rin ang pananaw ko sa buhay sa kabila ng mga problemang naranasan ko. Kung minsan kasi sa tinatagal-tagal ng problema, walang magandang resulta, wala akong nakikitang suporta o nararamdamang pagpahalaga, parang gusto kong bumitaw na. Pero pangahawakan ko ang pangako mo na hindi mo ko pababayaan, na hindi mo ko iiwan. Kaya malaki ang posibilidad na may mangyari pa rin maganda basta't kasama kita. Lord, help me. Hold on to this. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan sa Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo papabayaan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat gagantimpalaan ng Panginoon ang pag-isikap mo kung lalapit ka kay Jesus. At hindi siya papayag na mapahiya sa iyo. Hindi mo siya masusubukan paniwalaan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa siya sa bagyo, sa kahit anong problema sa buhay mo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I believe in God,
the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Trusting in the unfailing love of the Father, let us now entrust to Him our doubts, burdens, and needs, knowing that our heart's desires are safe in His merciful hands. Father, come and save us. Father, come and save us. May the Pope, the bishops, priests, and deacons be zealous in proclaiming the gospel of love to the world and may not be drawn by fear or discouragement. We pray. Father, come and save us. May our government and civil leaders protect the rights and dignity of farmers, fisherfolk, factory workers, and overseas Filipino workers. We pray. Father, come and save us. May Jesus' words today assure those who listen to Him your loving presence, O Father, amid tragedies and trials. May His words give comfort to those who are suffering today. We pray. Father, come and save us. May the needy, the suffering, and the dying experience your great love and providence through the care of people around them. We pray. Father, come and save us. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Father, come and save us. Heavenly Father, in the face of life's difficulties, we raise our hands and hearts to you. Reach out to us, help our unbelief, and make us true disciples of Jesus, your Son, our Lord. Amen. Offertory. Ang alakatila alasatan mo at maging tunay dugot ka aming tatanggapin ngayon magbibigay ngayon ay sisilang ang malakating tinapay ay ang iyong magiging tunay dugo mo't katawan ito'y aming tatanggapin sa pagkikita. Sangkit sa labi namin ang ngalan mo ay nalagpasasalam ng puso't
kapagiling sa'yo masimpan, biyaya sa lahat, ngayon ay natitili ang bala na poon na naghihintay, sumasamo ang ngayong tugon. Atin sa'yo dapat alay na iyahanda, alay pasasalamat na sa'yo rin at mula. Basta ng iyong likha, kami bigyan pansin. Naluhod pagbabang, ikaw ay sabay. Dala si Kristo ang Kordero, nagligtas sa Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Be pleased, O Lord, to accept the offerings of your church, for in your mercy you have given them to be offered, and by your power you transform them into the mystery of our salvation through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with yours, So lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks. As an exaltation we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, when the supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ,
we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Nazareth, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Amin. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa sama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Lamb of Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold, this is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
an act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sa paglubog ng tulaw, sa pagsapit ng tanging hininga ay bumigay sa'yo. Sa Panginoon, pagkatama sa buhay, gandahang loob mo ay walang hanggan. Biyaya Diyos kailanman. At ako ay di magmamaling, kailan pa may siya natin sa sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay sa oras ng lungkot pagkakito. Ako'y muling tumuo, bawat pasakit ay iyong nakaharap. Sa pagdubog nito narap, sa pagsapit ng ang tanging ay bigay sa iyong piling. Sa bawat sandali ng aking buhay, ako siyang gabay sa oras na lungkot ng pati ko. Ako'y muling tumubuo, bawat pasakit ay iyong nakaharap. Sa pagdubog nito sa pagsapit ng hiling ay tumigay sa iyong piling. Let us pray. May the communion in your sacrament that we have consumed save us, O Lord, and confirm us in the light of your truth through Christ our Lord.
Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling silap. sa Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala na sa isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na bira ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga tinutulong. The Lord be with you. And with your And spirit. may God bless you all, including our loved ones, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go into the peace and love of Christ. Thanks be to God. Salamat po. Mary, Mother of the Lord, hear our prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts, as once they fell at last and then. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear our prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at last and then. Salamat po.